Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 18, 2025, Biyernes ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo, chapter 11, verses 10 to 12 and verse 14. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Alagaan ito mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan sa kinagabihan. Sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusaan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo nagpapatuloy sa kwento ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moises na siyang humaharap ngayon sa Faraon para hilingin na palayain ang mga Israelita at itigil na ang pagpapahirap at hayaan sila na maglakbay tungo sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Pero dahil nga nagmamatigas ang mga Paraon, kung kaya ito na yung huli na salot na ipinadala ng Panginoon para tuluyan ng sumang-ayon ng Paraon sa plano ng Diyos. Ito yung ika-10 na salot. At dito ay nagbigay na ang Panginoon ng instruction kung paano ipagdiriwang ito, kung paano gugunitain, at kung paano ito para maiwasan nila yung trahedya na idudulot sa buong Ehipto, na sinasabi nga na sino man ang lahat ng bahay na mayroong pahid ng dugo ng isang kordero, ito ay lalampasan ng kamatayan at hindi mamamatay ang sino mang nakatira roon, dahil ito ay magpapakilala na sila ay Israelita. At nag-utos din na magsalo-salo, pero nandito nga po yung parabang intense na paghahanda, na mabilisan at agad-agad sila dapat na maging handa sa kanilang paglalakbay. Kaya nawa sa
araw na ito ay makita rin talaga natin, no, yung kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon, sa kanyang mga binibigay, dahil ito ay para sa ikabubuti ng tao, ikabubuti natin lahat. Kung patuloy tayo na magiging katulad ng Paraon na magmamatigas ang ating mga puso para sa kanya po, ay ikapapahamak natin ito. Kaya muli, no, lahat ng binibigay ng Panginoon, hindi man natin naunawaan, minsan mas magaling pa tayo, inaakala natin mas mahusay pa yung ating pong pamamaraan, pero tandaan natin na sa pagsunod sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Dahil siya din mismo ang gumagawa ng paraan para sa ating pong kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.